Okay, so ngayon, papunta naman tayo sa school ng anak ko. Kasi magsusundo na ako. 11:30 ang out nila. Late ako, nakalimutan ko. It's my fault. Naglalaba kasi ako. So this is me being a solo parent. Naisip ko, i-document ko kaya yung journey ko bilang isang solo parent. Para it's for me and for my kids. Para in case darating ang panahon, mababalikan namin yung journey namin mag-iina. Kung paano namin tinawid yung ganitong setup namin na kami-kami na lang. So sa ngayon, yung dalawa kong anak nandun sa tatay ko. Then yung isa, nandito sa kapatid ko. Yung isa, nandito sa akin. Yung panganay, nasa akin. Siya yung kasama ko sa bahay. Ito ang setup namin ngayon. Para naman makakilos ako at makapagtrabaho. Kasi may umaalis ako. Hindi ko kaya na iwanan sila dun sa bahay. Tapos ako aalis ako. So dahil wala rin naman kami nakuhang kasama sa bahay. So for now, ito ang setup namin. Nakasakay na tayo ng tricycle. Backride ko yung papunta ako sa school ni ate. Okay, nakababa na tayo sa tricycle. Ngayon naman, mag-jeep tayo. Nakasakay na tayo sa jeep. Waiting na lang. So yun, nakababa na tayo ng jeep. Lakad na lang papuntang school ni ate. Init, grabe. Grabe init. Natin yung ate ko. Dito lang naman yan eh. Ayan na nga si ate. Late ang ma'am. Ayan ang ate oh. Diyan siya laging nag-aantay sa akin pag late. Hi ate. Tara na. Late ang mami mo. Hi. At dahil sobrang init nga, nagpabili pa ng ice cream. Anong gusto mo? Ano? Matanong mo kung magkano. Listen mo yung hair mo. Ayan, nasundo ko na aking ate Luis. Pauwi na kami. Commute kami ngayon kasi yung motor ko andun sa helper ko. Hahanap ng pyesa. Mamaya na daw yung ako isasama. Lakad lang kami, tapos sasakay kami ng jeep. Ayan, natagpabili pa ng donut. Oh, sige. Okay, happy? Nantay muna kami ng tricycle para makauwi. At nakauwi na nga kami. Tapos na ang aking sundo time. So mamaya-maya, trabaho ulit. Trabaho naman para dun sa ating mga kailangang balikang gagawin. Nanay duty yun. So, yun ang araw-araw na ginagawa ko. Hatid, tapos asikaso sa bahay, tapos kung may gagawin, kailangan gawin sa garahe. Ayun, kaya nakapag-desisyon ako na iwanan yung dalawang anak ko dun sa tatay ko. Yung unang dalawa muna iniwan ko kasi nga, sabi ko kaya pa naman siguro na si George nandito, tsaka si ate, kaya ko naman siguro. Kaso nga lang, si George dito, hindi ko napipilit mag-aral. So, kinausap ako ng kapatid ko na doon muna sa kanya. Kasi at least doon maaasikaso, mapupush mag-aral kasi nakikinig lang sa mamasyunan niya. So, ayun, nandun ngayon sa kapatid ko yung isa kong anak. So, tatlo yung nasa probinsya. Tapos kami ni ate nandito. Ayun ang aming buhay ngayon. So, ito yung setup muna namin ngayon. Pansamantala habang inaayos ko yung pang-provide sa kanila. Kasi syempre ako lang din naman, wala rin naman akong maaasahang magpo-provide para sa aming mag-iina. So, minsan, may mga malulungkot na time, medyo may mga maraming problema. Kaya siguro din yung ibang mga solo parent na talagang naghahanap ng katuwang. Kasi may mga part na mahirap bilang ikaw. Kasi ikaw lang ang nanay, tapos ikaw mag-asikaso sa bahay, ikaw mag-asikaso sa mga anak mo, then ikaw pa yung kailangan mag-provide. Maganda, swerte ka kung may magpo-provide para sa'yo or may backup ka sa family mo or sa family ng asawa mo. Pero kung wala, talagang sikap-sikap ka. So, kailangan dumiskarte para mabuhay kayong mag-iina. Document ko to balang araw sa aming mag-iina. Babalikan namin to for sure kung paano kami dati. So, yun lang. Muli ako po si Pina na nagpapaalalang, huwag tumigil sa pagtuklas ng iyong galing, trabaho tayo para umasenso. Yun lang, see you in my next video.